Balita, high-tech na ho ngayon ang gamit sa pagsasagawa naman ng medical operation dahil sa tinatawag na robotic surgery. Paano nga ba ito isinasagawa? Silipin po natin sa Balitang Hatid ni Bam Alegre. Animoy eksena sa isang sci-fi film. Sa halip ng mga kamay, mga high-tech na galamay ang nagsasagawa ng isang medical operation. Ito ang robotic surgery. Isang bagong hakbang sa kinabukasan para mas padaliin ang pag-oopera, hindi lang para sa mga surgeon, kundi pati na rin sa mga pasyente. Yung mga instruments na yan, kinokontrol natin through the surgeon sitting on the surgeon's console. So yung surgeon's console, parang joystick yan, no? Meron tayong binocular camera na through which nakikita natin kung ano yung nasa loob ng cavity ng patient. Tapos, it's a three-dimensional view that the surgeon sees, kaya mas nakatatansya niya yung depth. Inihahanay ang robotic surgery sa minimally invasive operation. Ibig sabihin, hindi na kailangan lumikha ng malalaking hiwa at sugat para lang mabuksan ang katawan. Wala pang halos 1 centimeter ang maliit na sugat na iniiwan ng robot. Ito ang Da Vinci SI na ginagamit para sa robotic surgeries. Meron itong console kung saan bawat galaw ng surgeon eksaktong naililipat dito sa patient sidecar kung saan makikita naman yung mga robotic arms. Ito yung mabusising umuopera sa pasyente. Meron din tayo rito ang vision cart na may touch screen para agad makita yung mismong vision ng surgeon habang ginagawa ang operasyon. Ang surgeon pa rin na nag-oopera sa mala-joystick na console. Pero sensitibo ang instrumento kaya parang kamay na rin ng doktor ang nagtatrabaho. Mas may range of motion din daw ang mga robotic arms kaysa kamay ng mga tao na posibleng pang manginig. Mas madalas gamitin ang robotic surgery para sa gynecological surgeries katulad ng pagtanggal ng myoma. Nagagamit din ito sa urology at general surgery. Yun nga lang, mas mahal talaga ang bagong teknolohiya. Aabot sa 400,000 pesos pataas ang bayad sa robotic surgery, depende sa medical condition. A little bit more expensive than laparoscopic surgery. It may be twice as expensive as an open surgery. Pero sabi ko, yung pera, kaya naman kitain yun hindi ba? Pero yung sugat mo, mabubura mo pa ba yun? Yung hirap ng katawan mo, recovery time, downtime, yung oras na nawala sa'yo dahil hindi ka nakapagtrabaho, yung business na mawawala sa'yo, lahat yun, you have to factor that in. Bam Alegre, GMA News.